Pasensya na sa delay. Yung iba sa amin galing sa Philippine Arena, yung iba galing sa Naga, at may iba lumipad pa from General Santos. So, biro lamang sa mga nangyayari ngayon, no? First day ng ating pangangampanya ng ating mga presidentiables, mga senatoriables, vice presidentiables. Nakita natin, no, na kick off na nga, at dahil dito ay napakatindi na ng mga matindi na dati, mas lalo pang tumindi ang usapan sa politics, lalo na pinasok na, no, pati mga cell group, D group, Bible studies. Minsan pinag-uusapan na lang daw ay politics, konti na lang ang scripture. Well, gusto kong sabihin sa inyo na ang nangyari, ang mga lima na mga kandidato na pangunahin sa pagiging presidente natin, basically ang gusto nilang mangyari ay nag-uunahan sila kung sino magkakaroon ng otoridad para mamuno, pumirma at masunod sa ating bansa, mga ngunguna for the next 6 years. At ang magiging decision maker dyan, of course, ay ang mga 64 million voters ng ating bansa. Kaya naman sa isang demokratikong bansa, alam natin hindi tama na isang tao lang o ilang tao lang ang magdedesisyon kung sino mamumuno dito sa ating bansa. Yan ang basic principle ng tinatawag na demokrasya. Kaya naman most likely ay bagamat may mga iba na pro-disqualification kay BBM, sa mga ganitong sitwasyon, ang ginagawa usually sa kasaysayan ay because the history will not be kind to those who would have those few people na magde-decide para sa magiging kapakanan ng bansa, yung tinatawag na mga unelected commissioners ng COMELEC, unelected judges ng Supreme Court. That is now how democracy works. That is why most likely what will happen is kapag may eleksyon, ay hahayaan na ang eleksyon at balota ang magdedesisyon. Pero sa ganyang bagay, alam natin sa anumang eleksyon, ang nagdidesisyon ay ang mga tao. Ang nagbibigay, nagkakaloob ng karapatan, autoridad, kapangyarihan ay ang taong bayan. That is why sa Constitution, ang disenyo, ang pinakamagiging malakas sa 3 branches of government, it should be yung Congress, because doon talaga nare-represent correctly and properly ang buong bansa, dahil nandoon ang mas maraming representatives at nandoon yung mga senators. But of course, history would tell us that the president would be the more powerful one rather than this legislative at judiciary. Pero sa kasaysay at sa demokrasya yan. Ang tanong, sa ating pinag-aaralan, ano ang masasabi at sino nagbibigay ng karapatan at kapangyarihan sa isang libro na magiging authoritative sa ating mga buhay? Hindi ba ito parang kapangahasan na isang libro, ancient libro na napakatanda na, talagang halos hindi na ito pinaniniwalaan ng ibang mga modernong tao, napaka-arrogante naman na isipin na magkakaroon ito ng karapatan at kapangyarihan sa buhay ko. Kaya naman, dito sa ating pag-aaralan sa 1689 Baptist Confession of Faith, in-address ang issue ng authority. At dahil malawak ang issue ng authority at sufficiency, we will only be able to tackle yung issue ng authority. And by the way, before we start, let me remind you na sa aming iglesia, we are trying to teach our new members ng aming confession na marami sa kanila ang hindi pa nasanay na ang church nila dati walang mga ganitong confession. So we are trying to train each other dito kung ano ang confession namin, and we are using si Samuel Waldron para i-guide kami sa pag-aaral ng 1689. Kaya sa aming pag-aaral, last week, pinag-usapan namin, necessary ba ang Bible? Well, sinabi namin, the Bible is very necessary dahil ang general revelation kulang at hindi sapat na i-reveal niya na may kaligtasan. Hindi pwedeng makita sa creation na may pagliligtas ang Diyos. So therefore, kung kailangan ng Bible at hindi pwede ang general revelation para malaman natin na may kaligtasan, ina-assume ng
special revelation ang pangangailangan sa tinatawag na inscripturation ng special revelation para manatili ito. At tinignan natin yung mga rason. Bakit napakakailangan at better na maisulat ang special revelation ng Diyos na nagsasabing pwede tayo maligtas, makikilala natin kung sino ang ating tagapagligtas. Well, sinabi natin that the truth is better preserved. At yan ang sinabi ng Confession of Faith sa paragraph 2 ng chapter 1. Mas nape-preserve ang katotohanan, mas nasi-safeguard. By the way, that's paragraph 1 pala, hindi paragraph 2. At napapublish ng maayos yung naisulat at therefore mas lesser yung chances na madaya at makapandaya ang mga ibang tao sa mga kapwa nila. So kapag nasa-available, nandito sa printed Bible, nasa printed manuscript ang Bible, makikita natin pwede kang questionin, pwedeng pakita dyan na mali ang sinasabi ng nagtuturo kaysa yung nakadeposit lang sa isip niya na sabi ito sa kanya. So therefore, napakahalaga na maisulat ang special revelation, and because we have the Bible, kahit sino, malalaman nila na may tagapagligtas na inihanda ang Diyos para sa mga nagsisisi ng kanilang kasalanan. Now, ang susunod na magiging issue ng ating Baptist Confession of Faith ay yung tinatawag na identity and authority. Ano ba yung kung ito ay napakahalaga at necessary, ano ba ang tunay na Bible sa ating pag-aaral? Sa 2 Peter 1:21, sabi ng scripture, "For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." So dito ine-establish kung may bigat ang salita ng Diyos, kung meron siyang authority. And sabi ni Peter, may authority ang Bible simply because ang sumulat ng Biblia ay ang Diyos. The Bible is a divine book. Kaya nga ang Christian Bible natin, yung libro lang na ito ang kikilalanin lang nating may bigat at may divine authority. Ito yung tinatawag na Christian Bible natin. It comprises the Old and the New Testaments. Sa mga Hudyo, Old Testament lang ang pinaniniwalaan nilang Word of God. Pero ang Kristiyano, both the Old and the New Testament. Sa Old Testament, meron tayong 39 books. Sabi ng paragraph 2 ng chapter 1, "Under the name of Holy Scripture or the Word of God written are now contained all the books of the Old and New Testament." And in the Old Testament, we have the 39 books. The first 5 books, it's the 5 books of Moses, what we call the Pentateuch or the Torah. And then yung susunod doon ay yung mga historical books. Pwede nating hatiin yon as pre-exilic books mula sa Joshua hanggang sa Chronicles, and then yung tinatawag na post-exilic books, ito yung after ng exile na sila'y nabihag sa Babylon, yung Southern Kingdom sa Babylon, ang Northern Kingdom sa Assyria, mas nauna ang Assyria, and then yung mga post-exilic books is after ng Second Chronicles, sila yung mga Ezra, Nehemiah, Esther. And then, papasok na doon yung Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. These are called the wisdom books sa Old Testament. And then papasok of course yung Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Daniel, Ezekiel, Daniel. Ito yung tinatawag na major prophets. Hindi ito mga ranggo, kundi ito ay mga books sa Old Testament na nung isinulat, it comprises of many scrolls. Kaya tinawag silang major prophets, mahaba sila. Yung 12 remaining prophets o books are what we call the minor prophets. Sila ang tinawag silang minor, hindi dahil mga 17 anyos yung mga nagsulat, kundi ito ay mga one scroll lamang nung naisulat. And then of course, the New Testament, we have the 27 books. The first 4 books ay yung sinatawag na Gospels at may harmony yan para ipakita yung iba't ibang emphasis sa buhay at persona, gawa ni Hesukristo. And then nung nawala si Hesukristo, yung Book of Acts, ito yung volume 2 ng works ni Christ through the Holy Spirit, through the apostles, at
nagkaroon ng mga sulat ang mga apostol para utusan ng mga churches. Ito yung dapat nilang gawin. That's what we call the epistles. And then under the epistles, meron tayong tinatawag na Pauline letters at mga general letters. So mga Pauline, pwede mong hatiin yan, no? Mga tinatawag nilang pastoral epistles, merong tinatawag na prison epistles, nandun siya sa prison nung isinulat, at yung of course, mga longer Pauline books like 1 Corinthians, Romans, 2 Corinthians, at yon. Now, ang tawag dito, general, hindi ibig sabihin ranggo na naman to, ibig sabihin pangkalahatan. Usually, ito ay ang mga letters na ito ay pang basic Christianity, mga typical, basic and fundamental teachings ng scriptures. Kaya makikita mo dito yung James, yung Hebrews, 1 John, 2 John, 3 John, Peter and 2 Peter at si Jude. At yung panghuli is the apocalyptic book of Revelation. So this comprises the 66 books of the Bible, at malinaw sa ating confession of faith sa paragraph 3 na hindi included yung apocryphal books. Ang Catholic Church ay naniniwala na part ng salita ng Diyos ang apocryphal books. We reject them simply because ang mga teachings ng apocryphal books ay hindi binavouch ng New Testament at ng Old Testament. Kapag binasa mo ang mga apocryphal books, they may be good books ng mga Hudyo, pero sila ay hindi sinulat ng mga prophets, ng mga connected sa mga prophets, at yung mga teachings nila, they contradict sometimes yung teaching ng mga prophets. A good example ay yung parang pag-justify sa suicide. And then yung issue ng purgatory, nandito nakuha ng Catholic Church yun. Kaya ang Catholic Church, naniniwala sila na ang books ng Bible ay 70, 66, 70 plus dahil in-include nila yung Apocrypha, at hindi nila pwedeng bitawan dahil dun sa Apocrypha nila kinukuha yung doctrine ng purgatorio. Malinaw sa Bible, sa New Testament, walang purgatorio. Okay? So, sabi ng paragraph 3, the books commonly called Apocrypha, not being of divine inspiration, are no part of the canon or rule of the Scripture, and therefore are of no authority to the Church of God, nor to be any otherwise approved or made use of other human writings. So therefore, mga apocrypha hindi bahagi ng Word of God. Now, ang mga apocrypha, hindi ibig sabihin nito ay mga pangit na libro, no? Pwede itong mga very useful na literature sa mga Jewish people at maging sa atin, but let us not elevate them doon sa position ng inspired books. Now, ang susunod na in-address ng paragraph 4 ng ating 1689 is what you call the authority of the Bible. Kung ang Bible ay necessary at ito ay isinulat pala na may yung Old Testament, New Testament, may karapatan ba ito? May kapangyarihan ba? Dapat ba ako magpasailalim dito sa 66 books na Bible na ito? Well, ang sagot ng Bible is mismo sa 2 Peter 1:21, yung Biblia daw nung isinulat, hindi ito sinulat ng naisip lang ng tao, kundi ang nagsulat ay ang mga tao, pero they were carried along by the Holy Spirit. They were moved by the Holy Spirit, therefore, merong supernatural work of God. So since the Bible is the product of God's supernatural work, it is now authoritative. So hindi lang ito sulat ng tao, sulat din siya ng Diyos. At dahil sulat siya ng Diyos, we can therefore conclude that the Bible is inerrant. Ano bang ibig sabihin ng inerrant? From the root word er. At mayroong prefix na in, which is a negation, so walang error, no error. Free from error, both theological and factual. May mga iba kasi na naniniwala na pagdating sa spiritual na bagay, ang Bible, inerrant. Pero sa mga ibang mga bagay, patungkol sa science, patungkol sa mga education or sa geology, maaring mali ang Bible, pero pwede pa rin siyang gamitin. And we don't believe that because it is an attack doon sa veracity ng Diyos, that God is reliable at walang error sa Kanya.
No? Kapag sinabi ng Bible, whether nagsalita ito patungkol sa space, patungkol sa science, patungkol sa mga halaman, once na na-include sa Bible, we believe it is factual, walang halong error. Alam niyo, malaking issue to the point noong 1989 or 1988, nagkaroon ng tinatawag na Chicago Statement of Inerrancy. Dito na pumirma sila MacArthur, nandun sila Sproul. Bakit nung panahon kasing yon, yung liberals pumapasok sa mga churches at sinasabi, paniwalaan natin ng Bible, authoritative yan, pero mali siya pagdating sa ibang mga bagay. At pag alam mo, binuksan mo yung gano'n at tinalaw mo na pwede pala magkamali ang Bible doon, later on, ma-attack na yan. Di ba? Pagdating sa evolutionary theory, baka mali ang Bible. So therefore, these people saw na yung inerrancy napakalaking issue. At syempre, tatanungin natin, ano ba yung evidence na ang Bible ay inerrant, walang mali? Napakagandang tanong niya. At ang tanging sagot dyan is, pag tiningnan mo ang Bible, wala siyang mali, wala siyang contradiction. May seemingly na contradiction ang Bible, pero pag tiningnan mo siyang mas malapitan at inunawa mo sa context, there is no really contradiction and especially error. Walang kang makikitang instance na ang Bible kinriticize niya yung kanyang sarili na mali yung sinabi ni Pablo. In fact, si Peter, sinabi niya, yung mga sinasabi ni Pablo, mahirap unawain pero tanggapin natin. So, walang ganon sa Scripture. Sabi ni Waldron sa kanyang exposition, as we consider the evidence for the absolute divine authority of Scripture, it is important to begin by noting that the Bible never adversely criticizes itself. The Bible nowhere asserts of another statement in the Bible that it is in error. This is so self-evident that it needs no defense. Maraming nagtangka na ipakita na maraming kontradiksyon ng Biblia, pero sa masusing pag-aaral ng mga teologo at mga scholar, lumitaw na ang Bible ay hindi kailanman nagko-contradict sa isa't isa. And this is a supernatural work of God. Di ba kung 39 authors or around 40 authors ang magsusulat, kahit sa panahon na to, mag-iiba-iba ang pananaw nila. Magkakaroon ng contradiction. But this one, ang nakakahanga is nag-span ng 1,500 years ang pagsusulat ng Biblia, pero walang contradiction mula sa Genesis hanggang sa Revelation. And that only speaks yung divinity ng Bible. No? So both, pag sinabi kasi na ganito palang Scripture, walang mali, sinasabi natin, ang Bible ay walang mali not only doon sa kanyang thought, o yung tinatawag na plenary, thought of, yung plenary na portion ng Bible, but what we also assert is pati yung word for word niya walang mali, o yung tinatawag na verbal. So we believe on the verbal, the plenary, and the verbal inspiration of Scripture. Both the thoughts and the words of all Scripture are from the Holy Spirit. So therefore, kung galing yan sa Holy Spirit, walang mali. Kaya nga lumitaw yung tinatawag na plenary inspiration. The whole thought of the Scripture in its teaching and message is inspired. So therefore, anumang katuruan niya, ito ay galing sa Panginoon, walang mali dito. Tapos, ang pinakamalaking issue yung verbal inspiration. Pati ba yung word? Word for word, inspired. Matindi ang mga reform. Di lang yung word. Pati yung syntax, niloob ng Diyos. Pati yung letra. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Not even a iota of Scripture, hindi mapufulfill or masisira. At ang tinukoy niyang iota doon is yung smallest na bahagi ng letter. Ano yung title? Alam niyo yung title? Doon sa Hebrew kasi, yung letter na R is the letter Resh, at saka yung isa is the D, the Daleth. Ang pagkakaiba lang nun ay isang ganitong liit na straight line, yun yung tawag doon is the tittle. Kaya pag sinabi na even the jot or tittle
iota sa Greek, yung I, iota, and then yung title, yung pagkakaiba lang ng R at saka D doon, hindi yon mawawala. So therefore, with these words, si Jesus, ina-ascribe niya yung superior at authoritative nature ng Bible. Sabi ni B.B. Warfield sa kanyang tiyab, The Inspiration and Authority of the Bible, the scriptures are conceived by the writers of the New Testament as true and through God's book, in every part expressive of His mind, given through men after a fashion which does no violence to their nature as men, and constitutes the book also men's book as well as God's, in every part expressive of the mind of its human author. So ganito daw nangyari sa verbal inspiration. Ang Diyos kinilos niya ang mga tao, pero hindi niya in-overtake yung kanilang pagkatao. Ginamit pa rin ng Diyos ang kanilang personalidad, but because of the effective and powerful na pagdi-deal with ng Diyos sa ng Holy Spirit, pag bumove niya sa mga writers, ang product is an inerrant scripture. So therefore, both the Old and New Testament are inspired writings, and therefore, authoritative ito sa atin. Kaya yung word na inspiration, mga kapatid, hindi ito na parang ay na-inspired lang sila noon, na parang very, anong tawag doon, sila ay energized, sila ay may ganung mga magagandang pag-iisip patungkol sa Diyos, no? Ang inspired is hininga ng Diyos. Theopneustos, Theo God, pneustos from the word pneuma, breath or the spirit. So kung paanong nilikha ng Diyos, 'di ba? Paano binigyan ng buhay ng Diyos si Adam? 'Di ba? Ang sabi ng Bible, si Adam nililok mula sa lupa, and then huminga ang Diyos. Ang ginamit na Hebrew word is ruach. Ang ruach is the spirit, at nagkaroon ng naging living soul. At sabi ng New Testament, ganun daw, ganun din. Pagdating sa scripture, ang ginawa ng Diyos kung paano kay Adan. Nagkaroon ng buhay, ang resulta rin sa scripture ay inspired document. Okay? So, the authority of the Bible, ang Old Testament ngayon, tanungin natin, ang Old Testament, ina-attest nito ng New Testament yung divine identity at authority ng Old Testament. Kasi sinabi natin, both the Old and the New Testament are inspired. Paano natin masasabi? Sige, patunayan mo nga sa akin ng Old Testament ay inspired. Well, papakita ko sa iyo na ang Old Testament ay inspired sa pamamagitan ng New Testament. Pag nakita mo ang New Testament, ang dami niyang mga sinasabi na ang Old Testament ay Word of God. Ito yung text natin nung Sunday, di ba? Sabi ni Paul, "For whatever was written in former days was written for instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures, we might have hope." So, dito sinasabi ni Paul, yung New Testament, ang Old Testament Scriptures ay Word of God. And then sa 2 Timothy 3:15-16, And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, this is the Old Testament, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture, ayan, Old Testament ang tinutukoy niyan, is breathed out by God, theopneustos, and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So, napakalinaw ang sinasabi ng Scripture. So, ang Old Testament, authoritative siya. Hindi siya inferior sa New Testament. Now, ang susunod na address natin is, paano naman ang New Testament? Paano natin malalaman na ang New Testament authoritative siya? Well, ang sagot is, ang New Testament at Old Testament, hindi mo yan pwedeng paghiwalay. Meron tinatawag na organic unity yan. Kumbaga, sa Old Testament, makikita mo, para siyang binhi na nagpo-progress, lumalaki, at ang New Testament is the stage of fulfillment. Kaya nga, pag tiningnan mo rin ang Old Testament, prophetic ang Old Testament, naghihintay pa siya ng fulfillment. Kaya nga pag binasa mo New Testament, sasabihin mo, ang New Testament ay fulfillment nitong sinasabi ng Old Testament. Kaya pala yung Old Testament parang bitin. Ang Old Testament parang sa series part 1. Parang ang Old Testament kulang. 'Di ba? Kasi nga ang New Testament pinapakita niya fulfillment. Kaya pag binasa mo New Testament, fulfillment stage siya
Eto na yon. Kaya nga mali ang pagbabasa ng iba na pag binasa nilang New Testament, hindi nila kinoconsider yung fulfillment stage at fulfillment character ng New Testament. Tingnan natin, sabi ni John Murray, na kinote siya ni Waldron sa 1689 exposition niya. The organic unity of both testaments is the presupposition of the appeal to the authority of the Old Testament and of allusion to it in which the New Testament abounds. This fact of organic unity bears very directly upon the question of the inspiration of the New Testament. For if, as we have found, the authoritative witness of the New Testament bears out the unbreakable and inerrant character of the Old, how could that which forms an organic unit with the Old be of entirely different character as regards to the nature of its inspiration? When the implications of the organic unity are fully appreciated, it becomes impossible to believe that the divinity of the New Testament can be on a lower plane than that of the Old. Surely then, if the Old Testament, according to the testimony that in this matter has the greatest relevance of authority, is inerrant, the New Testament must also be. So, sinasabi niya dyan, pag binasa mo ang Old Testament, New Testament, makikita mo, talagang they are meant to be. They are meant together. Kung may kaibigan kayong Hudyo, well-versed yan sa Old Testament. At naku, ididiin niya yan. Sasabihin niya sa'yo, naku, ang New Testament nyo, hindi yan scripture. Hindi yan ka-equivalent ng Old Testament namin. Ang Old Testament lang ang malinaw na scripture ng Diyos. Pero ang New Testament is a fulfillment document. Which means, doon pa lang makikita mo na ito ay kadikit ng Old Testament. So therefore, we believe that the Old and New Testament are inspired documents ng Diyos, and therefore may authority ito sa ating mga buhay. So with the inspiration of the Scriptures, we can maintain that the Bible is both a divine and human book that is free from any error. So yan ang wonder ngayon. Dahil ang Bible, inspired siya, pwede nating sabihin, divine book siya, but at the same time, ay human book siya at free siya sa error. Sabi ni Waldron, the humanity of Christ, ginamit niya yung two natures of Christ para ipakita na pwedeng mangyari na divine and human book, pero ito ay free from error. The humanity of Christ does not mitigate or negate His full deity with all its implications. So also the humanity of the Bible does not mean that it is errant. Jesus was a true man without being errant. So the Bible is a human book without being errant or any less divine. The second is the Reformed doctrine of organic inspiration. This view denies any mechanical or dictation view of inspiration, in which the humanity of the human writer is suspended. It teaches the full humanity of the Bible, that is, that the human writer's own personalities and freedom were fully operational. It also teaches the complete and detailed divinity of the Bible. It is precisely God speaking without human distortion. God made these men's mouths through general providence and special grace, creating the precise instrument desired. So, ang sinasabi dito ni Waldron, ang ating Biblia, dalawa ang rason bakit masasabi nating na divine at human book siya pero free from error. Una, nangyari na yan sa incarnation. Sa incarnation, tao si Kristo, Diyos si Kristo, pero nanatiling walang kasalanan. So it's a possibility, it's an occurrence under the providence of God. And ikalawa, yung organic unity ng Biblia, na yung organic nature ng inspiration. Nung in-inspired ng Diyos, hindi niya in-inspired. Actually, technically speaking, pag in-inspired ng Diyos, hindi niya in-inspired yung mga writers. Ang in-inspired niya yung document. Pero minsan interchangeably nang ginagamit. But technically speaking, hindi niya in-inspired yung tao. Kasi pag sinabi mo in-inspired yung tao, yung sasabihin nun, inspired yun. But no, ang in-inspired ng Diyos, yung document, yun ang hiningan niya. Okay? Yung product. Kaya nga yung inspiration is not a process, it is a product. Okay? Yung tinatawag na anong nangyari sa mga disciples nung nagsulat sila?
Ang tawag doon, yung superintending work of the Holy Spirit sa 2 Peter 1:21. Okay? Malinaw yon. So, ang ine-emphasize natin dito, kinikip natin na akala kasi ng iba, dictation na nangyari. No? Nagsulat to the Thessalonians, ano po, Lord, pakiulit po. Ganon ang iniisip ng iba. No? Ang inspiration ay yung process ng paglikha ng inspired document ganito. Si Paul, naisip niyang sumulat, walang mga anghel na biglang, alam mo yon, walang halo yan, walang mga choir in the heavens, kung paano nangyaring umuulan o may araw o ordinaryong araw, it's the most ordinary thing that you can think of. Huwag niyo isipin na extraordinary na parang may mga anghel na nakapalibot sa kanila, no. Kung paano makikita mo nagsusulat ngayon, no? Yung isang tao ng kanyang report o ng isang sulat o kaya ng kanyang speech, ganun lang ang pangyayari. Malalaman lang natin na ito ay inspired because yung document na yon, it bears yung tinatawag na mga ebidensya na ito ay inspired. Kaya napakahalaga nitong pag-aaralan natin yung tinatawag na self-attestation ng Scripture. Nakaka-nosebleed na may self-attestation, yung tinatawag na self-authentication. Kaya nga, yun ang una nating tanong. Is it authenticated? Ang Biblia ba ay authenticated? In other words, does it attest? May nag-a-attest ba sa kanya? Alam niyo, problema to ng mga reformers kung di nyo mapansin. Nung panahon ng mga reformers, dilema ito. Sige, ang Bible, authoritative. Naniniwala kami. Pero ang tatanong, ilan sa mga libro ng Bible ang paniniwala nating authoritative? Ilan ang bahagi? Sige, sasabihin natin, 66. Ang tanong sa'yo is, sino nagsabi na 66? Paano mo malalaman na 66? Yan ang pinagmamalaki ng mga Katoliko. Ang mga Roman Catholic Church, they believe na ang may right at may authority na mag-declare na kung ilan ang mga libro na may authority sa ating buhay ay ang church. So therefore, ang church ay mas mahalaga kaysa sa Scripture. Ang church ang nagbubunga ng Scripture, so therefore mas powerful ang church. Alam nyo, kapag ganito ang doktrina, it appears that the church is infallible at nireject ito ng mga Protestants. Hindi po pwede na ang church, siya ang magde-declare o siya yung may kapangyarihan magsasabi kung ano may Scripture. Sasabihin ng Catholic Church, o sige, mga Protestant, kung hindi kayo naniniwala na kami ang may kapangyarihan o ang church ang may kapangyarihan, o paano nyo malalaman na authentic ang Scripture niyo kung walang church na magsasabi na authentic ito? Aba, sumagot yung mga Anabaptists. Ayun ang magiging problema sa kabila. O, maniniwala kayo, mga Protestant, o yung mga extreme ninyong mga kapatid, ayan, hindi sila naniniwala sa turo naming mga Katoliko, ayan ang paniniwala nila. I-authenticate nila yung Scripture through direct revelation. In other words, kakausapin nila ang Panginoon o sila ng Panginoon o audible voice, sasabihin, tama ang Matthew, tama ang Luke, ito yung mga parts ng Scripture, bahagi ng Scripture. Alam nyo, kapag hinayaan naman ng mga Protestant, okay, tama ang mga Anabaptist. Abay, ang sasabihin naman, maa-attack yung Word of God, yung written Word. Kaya anong naging solusyon ng mga Reformers? And you know, dito napakaganda ng solusyon nila. And by the way, pakinggan nyo na maayos dahil napaka-insightful at nakakahanga, nakakabilib ang wisdom na binigay ng Diyos sa mga Reformers kasi nung sinabi ng mga Catholic na ang church ay ganito, nireject ng Protestant, sabi ng Anabaptist, direct revelation na mag-authenticate, nireject ng Protestants, sino mag-authenticate? Mag-authenticate, ayan, tinrampet ng mga Reformers ang isang cherished doctrine sa magiging cherished doctrine natin sa kasaysayan. And that is what we call the doctrine of the self-attestation of the Scripture. Hindi ang church ang mag-a-attest sa Scripture, hindi rin ang direct revelation na mag-a-attest sa Scripture. Alam niyo kung sino mag-a-attest sa Scripture? Yung sarili niya. So therefore, the
Scripture itself ang mag-o-authenticate, yung tinatawag na self-authenticating nature or power ng Scripture. Yan ang sabi ni Waldron, while they recognize that the testimony of the church had a certain value, so sinasabi ni Waldron, may value naman na sasabihin ng church kung ano at sino ang anong mga books ang pwede ang part ng Word of God. May value yon. But sabi niya, it was the divine excellencies of Scripture itself applied by the Holy Spirit to the heart, which were the genuine and effective authentication of the Scripture. They thought, therefore, the self-authentication of the Scriptures. Well, nakakahanga to. Magmarahan tayo dito. Isang cherished doctrine ito ng mga reformers. Ewan ko kung first time nyo ba marinig yung self-authentication or yung self-attestation ng Scripture. Ang nagpapakita at nagpapatunay na inspired ang Scripture ay ang sarili niya. Hindi yung tatanggapin ng mga atheists at ng mga ibang mga philosophers. Anong tatawag nila doon? Circular argument. Di ba? Patutunayan mo ng Scripture ay tama gamit ang Scripture mo. Naghahanap sila ng referent. Yung tinatawag na reference point, yung referent. So, dito, kakailanganin natin tulong ng mga matitinding mga theologians. No? First, the self-authenticating character of general revelation. Pag tinignan mo general revelation, self-authenticating siya, di ba? Bakit? Kasi, ang tao, hindi niya pwedeng i-escape ang general revelation, lagi lang niyang nakikita yan. Hindi niya pwedeng sabihin na isasara ko mata ko, kailangan ko ng ibang ebidensya. No, nandyan yung ebidensya sa harapan mo, kailangan mo na lang tanggapin na merong Diyos dahil lang sinasabi ng creation, may Diyos. Man cannot escape creation and then therefore he cannot escape the creation's creator. So, the inescapable situation of man in the midst of a vast creation is God's unceasing authentication of Himself to man. So, ino-authenticate ng Diyos ang kanyang sarili sa tao through the general revelation. O eto, si Cornelius Van Til. Makinig tayo sa kanya dahil ito yung hari ng presuppositionalism. The most depraved of men cannot wholly escape the voice of God. Their greatest wickedness is meaningless except upon the assumption that they have sinned against the authority of God. Thoughts and deeds of utmost perversity are themselves revelational. That is, in their very abnormality. The natural man accuses or else excuses himself only because his own utterly depraved consciousness continues to point back to the original natural state of affairs. The prodigal son can never forget the father's voice. It is the albatross forever about his neck. So, kumbaga, mismong ang general revelation, we cannot deny it, nandyan na yan. So, hindi mali na sabihin ng Holy Scripture nag-authenticate din sa kanya siya ng kanyang sarili. Kaya yung self-authenticating character ng Scriptures. The Bible is described as the living Word of God. Nag-authenticate. Pag binasa mo ang Bible, sinasabi niya, ang Bible mismo ay living Word of God. Hindi siya patay na salita. Siya ay may kapangyarihan. Ang Holy Spirit, binigyan ito ng kapangyarihan. Ito ay nagpapabago ng tao. Ito ay nagpapabago ng desisyon ng tao. Binabago niya yung ang daming power na pinakita, ang daming instances sa Bible na pinakita niya na powerful ang Bible. Some of this is Hebrews 4:12. For the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of the spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So, sinasabi dito, yung Word of God is living and active. So, ang pinapakita dyan ay hindi ito normal na salita. Nung isinulat, kumbaga, pinapakita mismo ng Bible, no? Nung sinulat siya, it is a powerful word. And then, sa 1 Peter 1:23-25, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God, for all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. Anong klaseng word of God dito? Word dito, nagre-remain siya for life, or forever. Di ba? So, doon pa lang makikita natin na
nag-authenticate, nagse-self-authenticate ang Scripture, no? Kaya nga mga reformers, meron silang tinatawag na analogy of Scripture, or yung tinatawag din na Scripture interprets Scripture, because sino ang best interpreter ng Scripture? Yung Scripture, dahil inspired interpretation yon, di ba? So, number 3, the testimony of the Holy Spirit to the Scriptures. Ang Holy Spirit nagte-testify ng Scriptures ay Word of God. May tanong tayo dito, malaking issue. Sasabihin ng iba, kung ang Scripture sapat na, bakit kailangan pa yung Holy Spirit na mag-authenticate sa Scriptures? Di ba okay na, sabi nyo, Scripture authenticates itself. Na maganda yung sagot ni Sam Waldron. Ang sabi ni Sam Waldron is that the sinfulness of man has reached yung naapektuhan niya siya, pati yung kanyang cognitive at yung intellectual faculty, which means yung fall, nagkaroon din ng tinatawag na noetic effect of the fall. Noe is mind, which means nuos, mind, naapektuhan yung mind. Kaya nga kapag sinabi, the Scripture authenticates itself, tama, sinasabi ng Scripture, tama siya, pero ang problema, pag binasa ng makasalanang tao, maaring magkamali siya. Kaya nga dinagdagan tayo ng blessing ng Diyos. Binigyan niya tayo ng testimony ng Spirit. Para pag pinag-aralan natin ng Scripture na inspired, tutulungan tayo ng Holy Spirit na madaig natin yung sinfulness natin para hindi natin gamitin ang Word of God para sa sinful advances at sinful intentions natin. Kaya sabi ni Waldron, human depravity perverts human intellectual endeavor. It causes men to suppress the truth and so spiritually blinds them to the light of divine revelation. The testimony of the Holy Spirit, therefore, has for its nature the removal of that evil ethical disposition which blinds man to the light of divine revelation. The testimony is thus an ethical operation. It does not consist in some new revelation in addition to that which is contained in the Scriptures. So, tingnan nyo, kung walang testimony of the Holy Scriptures, anong testimony of the Spirit, ang pwede pala mangyari, gagamitin lang namin ang Word of God para tirahin kayo, para patamaan kayo, para sa sariling intensyon ng preacher. Dahil maaari yung mind mag-overrule kahit na ito ay inspired. Di ba? But the testimony of the Spirit helps us na pag pinag-aralan natin ito, ay may illumination na mangyayari. Kaya doon pa lang, magkaroon tayo ng mataas na pananaw sa Biblia. Magkaroon tayo ng fresh, ma-refresh tayo ngayon sa ating attitude sa Bible. Na pag ito pala ay binasa natin, malalaman na natin, may authority ito, necessary ito, at ito ay binigay sa atin ng Diyos, 66 books. At pag binasa natin, sinasabi niya na ito ay living Word of God, but at the same time, may Holy Spirit. Hindi mo laging kailangan si pastor o sino mang leader. Pwede mo siyang pag-aralan on your own. Bagamat may place ang church, ang mga teachers, pero pwede mong pag-aralan, the Holy Spirit will help you. Kaya nga, isang challenge sa atin, kapag hawak natin ang Bible, let us always treat the Scriptures as the direct word from God. Huwag ka na maghanap ng ibang salita pa ng Diyos. Ituring mo ito, ang Biblia, na salita, direkto na salita mula sa Diyos. Any question para sa ating pag-aaral? Batiin muna natin yung mga sumusubaybay sa atin. Imagine mo, nagsakripisyo ang mga ito na hindi manood ng mga proclamation rally at sa atin nakatutok. Si Eds Biray, Arsena from Quezon, good evening po. Si Julian Banag, good evening po, brethren. Si Owen Afwang, good evening, watching from Taguig. Tapos may nakalagay dito, send 200 stars at may payment. Pwede po kayo mag-send. Ayan, no?
We have sent 99 stars. That's 51.17 pesos. Ayos to ah. Then you can support yung RBS. May question sa authority ng Bible? Yes, si Mig. Curious lang po dun sa Apocrypha books na mention niyo po kanina siya. Nireject din po ba siya ng early... Pakilakas mo, bro. Nireject din po ba siya ng mga early Christians, church fathers natin? Yung Apocrypha books po? Yung mga councils po nung first millennium, ano pong ano nila doon? Yung... Yes, nireject nila kasi sila yung mga unang nag-decipher o nag-recognize nung inspiration, yung nature ng mga letters at ng mga books na inspired. Sila yung nag-determine sa mga councils noon, meron silang mga tinatawag na canon. Yung canon is the Greek word for rule or ruler. So ang measurement nila is, ang question is it an apostle o New Testament? O kaya sa Old Testament, ito ba ay prophet? Ito ba ay ganito? So, yung apocryphal books, hindi sila pumasa doon sa ganong mga letters. Remember bro, may mga Gospel of Judas, ang daming mga gospel na Gnostic Gospels, the Gospel of the Gospel of James ba yun? Ang daming pa mga gospel na tinatawag, no? Daming na-recover sa Egypt, maraming mga documents, pati yung mga tinatawag na mga legitimate letters, yung Shepherd of Hermas, mga letters siya ng mga Christians, sa mga pastors sa churches nila. Pero, hindi na sila naging bahagi ng New Testament kasi hindi sila pumasa doon sa lahat ng mga requirements nila. Tandaan natin, hindi nagbibigay ng power ang church o ang council na ito ay magiging authoritative. Hindi sila nagbibigay. Ang ginagawa is nire-recognize yung nature, yung divine nature nung libro na letter. Ang Catholic, sila yung nagbibigay at yun ang nire-reject ng Protestant. We have no power to determine what or to proclaim what is the Word of God or not. What we only do is we recognize yung authority na yon. Questions? Others? Meron pa? Hello po kay Pastor Joel Bigueta. Thanks for your ministry. Si Ate Chris, andyan. Si JP, andyan din. At yan, si MJ Pasco. Tingnan natin sa Messenger. So it appears na wala nang question. And we will have our prayer meeting mamaya. So let us pray. Lord willing, next week we will study kung ang Bible ay necessary and then ito ay may authority. Ang tanong, ito naman ba ay sapat na para sa atin? No? Yung tinatawag na sufficiency, and then ang susunod nun, baka ipagsama na natin kung ito ay sufficient. Di ba parang napakahirap basahin ng Bible, ito ba ay clear? So that's the issue of clarity, no? Kaya magandang mapag-aralan to. Let us pray. Father, we are grateful sa aming natutunan that the Bible is necessary because your message of salvation cannot be contained by the general revelation by creation. We needed the Word of God para malaman namin ang plan ng kaligtasan. Thank you for this. But Lord, you have given us a book na hindi lang magiging suggestion or self-help book, but it is the authoritative Word of God. At nawa, manggilalas kami doon sa katotohanan na ang salita mo mismo nag-a-attest sa kanyang sarili
na ito ay powerful. Kaya magkaroon kami ng tamang attitude sa Word of God. We praise you, we thank you. We ask this in Jesus' name. Amen.